Sa iba pang balita, pinapurihan ni Pangulong Aquino ang Technical Education and Skills Development Authority o ng TESDA. Ito'y matapos matanggap ng ahensya ang nationwide ISO 9001-2008 certification. Ayon sa Pangulo, ito'y nagpapatunay ng dekalidad, ligtas at maaasahan ang serbisyo ng TESDA. Tiniyak naman ng pamahalaan na magpapatuloy ang mga proyekto ng TESDA. Yan naman ang tinutukan ng aming kasama si Elena Luna mula sa Malacanang Live. Maraming salamat, Habiba. Sinimulan nga ni Pangulong Aquino ang unang araw ng linggong ito sa pagiging saksi sa paggawad ng ISO certification sa TESDA. Naganap ito kaninang alas 10 ng umaga sa Heroes Hall ng Palasyo. Kinilala ni Pangulong Aquino ang TESDA at liderato nito sa pagtanggap ng nationwide ISO 9000-2008 certification. Sinaksihan ng Pangulo ang paggawad ng certification ang ginawa sa Malacanang. Ang TESDA ang kauna-unahang education agency na tumanggap nito. Pangalawa naman ang TESDA sa ahensya ng executive branch na pinagkalooban ng nationwide ISO certification kasunod ng Department of Health. Ngayon tatak ISO na ang TESDA, masisigurong higit pang magiging mahusay at makabuluhan ang kanilang training programs. Sa mga tweet, diretso ang benepisyo nito sa kanilang trainees at scholars mula sa out-of-school youth, sa mga kabilang ng sektor ng persons with disabilities hanggang sa senior citizens. Mga Pilipinong higit nang nabibigyan ng pag-asa at pagkakataong umangat at umasenso sa buhay at panghawakan ang sariling tadhana. Ang tatak TESDA, paglilingkod na nagbubunga ng positibong resulta, mabuting pamamahala na naghahatid ng dekalidad na serbisyo sa mamamayang Pilipino. Ang totoo, hindi po bago ang pagkakamit ng ganitong tagumpay para sa TESDA mula tahakin natin ang tuwid na landas. Alam na alam ito na mahigit 7.1 milyong graduates ng TVET programs mula Hulyo 2010 hanggang Disyembre 2014. Pati dito, lalo na ng mga nagtatapos nilang may trabaho na ngayon, ang TVET graduates sa 65.3% ang employment rate. Ng mga produkto ng kanilang Training for Work Scholarship Program na 68.5% ang employment rate. At ng TESDA at Semiconductor and Electronics Industries in the Philippines na 91.26% naman ang employment rate. Higit na makasaysayan nito dahil tumanggap din ng certification sa kauna-unahang pagkakataon ang isang ahensyang nakabase sa ARMM. Kabilang ito sa 17 regional at 83 provincial offices ng TESDA. Ngayon, kilala na po ang TESDA hindi lamang sa ating bansa, kundi sa iba't ibang panig ng daigdig bilang kolehiyo ng trabaho. Dahil din po dito sa ISO certification natin, lumuwag po o nagluwag ng entry requirements ang ilang mga kumpanya. For example, yung Monarch at Caterpillar dapat 2-3 of work experience sa entry requirements. Ngayon, dahil sa ISO certification, they waive that requirement. National certification lang ng TESDA, pasok ka na sa trabaho. At tiyak po akong marami pang ibang kumpanya ang susunod sa hakbang na ito. Sinabi ni Secretary Joel Villanueva na ama ng TechVoc ng bansa si Pangulong Aquino. Sa Administrasyong Aquino, nabura ang pagiging second-rate status ng TechVoc sa bansa. Mula taong 2010, mahigit 7.1 milyon na ang graduates ng TESDA. Kung may hindi pa po nakakaalam, ISO certified din po ang kasama natin si Secretary Joel Villanueva. Sa paglilingkod, meron po si ISO, integridad at sigasig na siyang nagbibigay ng oportunidad sa mas maraming Pilipino. Ayon kay Secretary Villanueva, magpapatuloy ang mga proyekto ng TESDA. Sa susunod na buwan, susulong ang 40 karagdagang mobile training laboratory para sa libreng community-based training program. Naging bahagi rin, Habiba, ng speech kanina ni Pangulong Aquino ang paglalahad niya ng isang text message. Hindi niya pinangalanan ang nagbigay ng text message na ito, pero laman nito ang suporta sa reforma ng Administrasyong Aquino. Narito ang bahagi ng speech na yon ni Pangulong Aquino. Sabi niya, I have a few thoughts I want to share with you. So, hindi ko pa nadalaw sa isang senador natin. May parte ho doon. Sabi niya, thank you for taking on a job that nobody in his right mind would accept. Sabi ko, puri kaya to, insulto kaya to. And she said that she was born, I think, a year after me.
this person, and she was saying na, I can't name her, no? I didn't ask permission for, to be able to quote her, but I thought I should share it with you. Yung sabi, she considers, pero, ewan na baka pinupuri ko masyado sarili ko. Basta dulo nun, mahaba nga yung text, maraming thank you. At talagang sabi niya, she was so positive of all of the changes that have been happening. And I really want to say this, no, because it is not it. I keep saying it's the Filipino people who did it, and all of you have partnered with me, no, in trying to correct the wrongs of our society and leaving something truly worthwhile leaving for the next generations. No? So the dream is becoming a reality. There are so many questions, no, that I had growing up. No? How, all of the poverty reduction methodologies that have been used have not really resulted in a significant difference in the poverty levels. No? Siguro the phrase I keep using is, bakit parang tadhana natin parating justice, no? At hindi naging justice. And through all of your collective efforts, no, and our people's wavering support, I think we are finally getting to the point that we have justice for everybody. Samantala sa schedule naman ni Pangulong Aquino ngayong araw, abala ang Pangulo sa meeting para sa rehabilitasyon ng mga lugar na nasalanta ng Bagyong Yolanda. Nagaganap ito ngayon sa Aguinaldo State Dining Room ng Palasyo. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena.